Yun, magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating OFW dyan. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito ang pagkikwentuhan po natin, yung pagsuko or pag-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy. So, ang claim ng PNP, na-aresto nila. Ang sabi naman ng panig ng ni Kibuloy, hindi, sumuko si Pastor Kibuloy at hindi nahuli. So ito, panoorin po natin itong balitan to. Dito makikita natin kung sino yung nagsasabi na totoo. Kayo na po yung humusga kung sino yung, kung sang side kayo, sa sumuko ba o naaresto. So yan po yung tingnan natin sa video na to. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, pindutin nyo na po yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong pag-analisa kung sumuko ba o naaresto itong si Pastor Kibuloy. Sa mga balitang pambansa, nilinaw ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy na kusang sumuko ang pastor sa mga otoridad. Sa isang Facebook post, sinabi ng legal counsel ni Pastor Kibuloy na si Attorney Israelito Torion na hindi na raw matiis ni Kibuloy ang nararanasan ng kanilang mga miyembro. Kasunod pa rin niya ng pagbabantay ng mga pulis sa paligid ng KOJC compound. So yun, factor talaga yung ginagawang pamimpressure. Hindi natin pwedeng sabihin na na pangharas kasi PNP ginagawa lang naman nila yung trabaho nila dahil may warrant nga naman si Kibuloy eh. So mas tamang term siguro na yung pamimpressure. Although excessive pressure yung ginawa rito kasi kumbaga parang inangkin na ng PNP yung buong compound na sila na yung mas nasusunod kung ano yung ikikilos ng mga tao dyan sa compound. So, kumbaga hindi sila malaya, gwardyado sila. So, siguro sa pressure na ginawa ng PNP, isa yun sa mga naging factor bakit napilitan na or nag-decide na si Kibuloy na sumurrender na. So, base na rin dito kay Atty. Torion. So, hindi na raw kinaya ni Kibuloy kasi napapanood niya eh. So, hindi naman pwedeng sabihin mong nakikita niya sa loob kasi nga nagtatago siya. So, hindi siya pwedeng manood ng TV. So, ang pinakaano niya dan, kung sisilipin niya. Eh, sabi nga ng PNP, nasa ilalim siya ng lupa. So, paano niya sisilipin kung nandun siya sa ilalim ng lupa? Pero naging buwelta ng PNP, eh, doon daw sa isa sa mga gusali daw nahuli si Kibuloy. So, medyo ano pa rin, medyo nakakaduda pa rin. Kasi kung doon siya nagtatago sa loob ng building, eh, alam nga naman manood siya ng TV, so maririnig ng mga PNP na naghahanap sa loob na may tao dun sa particular na kwarto or kung saang pwesto ng building na yun. So, medyo, medyo hindi ka panipaniwala. So, yun nga, dahil nga na-pressure na siguro sa ginagawa ng PNP, so nag-decide daw si Pastor Kibuloy na sumurrender na lang. Naghahanda na raw ng mga legal na hakbang ang kampo ni Kibuloy para sagutin ang mga paratang sa kanya. Nagbigay po ang PNP po ng ultimatum po na sumuko po sila, otherwise po ay papasukin na po natin yung isang particular building na hindi. Tingnan mo nagbigay daw ng ultimatum itong PNP na papasukin na yung isang particular na building. Ang tanong diyan, bakit walang man lang nakaalam na kahit ni isang vlogger or taga-SMNI na nagbigay na ng ultimatum? Kasi siyempre iinformahan nila yung abogado, si Atty. Torion, na magbibigay na sila ng ultimatum. So, siyempre, once sinabi yan kay Atty. Torion, siyempre sasabihin niya sa SMNI para i-broadcast na yun nga, may gagawin ng aksyon yung PNP. Pero still, wala tayong narinig na any news regarding dun sa sinasabi ni PNP spokesperson na nagbigay sila ng ultimatum na papasukin na yung isang building na hinihinala nila na nandun si Kibuloy. So wala na sa ilalim ng lupa si Kibuloy, umahon na. So hindi natin alam kung paano nakaahon si Kibuloy sa ilalim ng lupa. So hindi natin alam kung paano siya napunta rin dun sa building na yun. Siguro nag-teleport siya. So napunta dun sa building.
So, nagbigay daw ng ultimatum dahil nalaman nila nandoon na raw. So, yun yung kwento ni PNP spokesperson. Po tayo pinapayagan pong pumasok. Sa loob po ng KOJC compound po natin sila nakuha. Samantala po sa panig po naman ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy, narito po ang tinig ni Attorney Torion. Ito detalyado kung paano sumurrender si Pastor Kibuloy rito, pati yung mga kung kanino sila humingi ng tulong, paano nakipag-coordinate. So dito detalyado kung paano sumuko si Pastor Kibuloy, unlike sa PNP na hindi masyadong detalyado. Basta sinabi nilang nila na aresto doon sa particular na building, pero wala silang maipakitang video or picture regarding doon sa pagkaka-aresto daw na sinasabi nitong PNP. So ito, pakinggan po natin itong kwento ni Atty. Torian kung paano sumuko si Pastor Kibuloy. In my post, Pastor Apollo C. Kibuloy decided to extend his heartfelt gratitude to the Philippine Army, no? Specifically the ISAF, who actually... So yun, nakipag-coordinate daw sa Philippine Army through ISAF. So kaparehas ng sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na naka-receive siya ng tawag galing sa AFP. At at naka-receive din siya ng information na susuko or plano ng sumuko ni Kibuloy sa AFP kasi wala siyang tiwala sa PNP. Yun ang sabi ni Kibuloy. So nagko-collaborate dito sa sinabi ni Atty. Torion na sumuko si Pastor Kibuloy through AFP dun sa ISAP. Yung ISAP kasi yung Intelligence Service, ano ba ibig sabihin ng ISAP? Intelligence Service, basta yun, sa intelligence ng AFP, pero under siya ng AFP. So hindi siya PNP. Diba? So tuloy natin. Was instrumental, no, to General Hambala, to Colonel Ruiz, no, to Colonel Cabadi, and the police officers who helped us, such as General Macapas, no, General Francisco. So, General Macapas at General Francisco ng PNP. So, hindi kasama yung pangalan ni General Torre at ni PNP Chief Marbel. So, dito, mukhang totoo na walang alam yung dalawa dahil ibang pulis yung sumama sa pag-aresto dahil sumuko na nga. Siyempre, aaresto yun na nila sa AFP. So, hindi naman pwedeng sabihin sumuko sa PNP. So, sumuko muna sa AFP, pinuntahan ng PNP through General Francisco at nakalimutan ko sa pangalan ng General. Basta dalawang police general, PNP General, yung sumundo kay Kibuloy doon sa AFP. So, nagko-collaborate doon sa kwento ni Pangulong Bongbong Marcos at hindi yung kwento ng AFP, hindi yung kwento ng PNP through spokesperson. Hindi yung kwento ni General Torre, hindi rin yung kwento ni Abalos, hindi rin yung kwento ni Marbel, yung nagko-collaborate doon sa kwento ni Pangulong Bongbong Marcos. So yung kwento ni Bongbong Marcos at ni Atty. Torion, nagko-collaborate. Pansinin nyo. I would like to make mention also of retired Colonel Sosa and Colonel Chulijun Kaduyak, Major Edgardo Bahan, Colonel Mangahis, no? And most especially the good general, no? Major General Benjamin Silo of the Eastern Command of the PNP. Diba? Walang binanggit na mga personalidad na pangalang Police Brigadier General Torre, PNP Chief Marbel, hindi nabanggit dun sa pinasalamatan ni Atty. Torion, dun sa mga tumulong para may turnover ng maayos si Kibuloy sa PNP. So, dumaan yung mga pangalan ng mga tumulong, pero wala yung mga pangalan ng mga PNP nandun mismo sa KOJC compound. So, tumalabas, wala talaga silang alam na hindi sila kasama doon sa kwentuhan kung paano
susurrender, kung paano ma-turn over si Kibuloy sa PNP. Because they were really instrumental in convincing Pastor Apollo C. Kibuloy to submit to the folds of the law. And the rumor that he was arrested is really not true. Because we would like to correct that. It took us days of negotiation, no? And the efforts of these Army officials and PNP officials, including Governor Edwin Humahid, who provided his house. So yun. So ang nag-provide ng bahay is si Government Humahid ng Davao. So doon kinuha si Pastor Kibuloy at hindi sa KOJC compound. So may nagsisinungaling. Nagsisinungaling dahil pinaninindigan nila yung kanilang statement dahil mapapahiya sila at ang buong organization ng PNP. So bakit damay yung PNP? Siyempre, mga naka-uniforme, di ba? Ganun naman talaga nangyayari na kapag kapalpakan ng pulis ang umiral, damay yung buong institusyon. Dahil sa maling, sabihin natin, naging maling action nila, nadadamay yung buong organization. So, pinaninindigan nila hanggang ngayon na inaresto si Pastor Kibuloy sa loob ng KOJC compound kasi nga malaking kahihiyan yung kanyang nagawa na kumbaga hindi nila pwedeng tanggapin na nagkamali sila dahil nakpo po patong-patong na kaso yung kanilang haharapin kapag umamin sila na hindi nila naaresto si Kibuloy. So, nag-damage control na si Pangulong Bongbong Marcos. So, pinaninindigan na rin, doon na sila nag-collaborate sa paninindigan na sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos na inaresto si Pastor Kibuloy. Pero siguro inaresto in a way, doon kasi kinuha rin ng PNP General ng dalawa, di ba? I think General Francisco, yung isa lang natandaan ko, yung isa hindi ko matandaan. Ni General Francisco raw ng PNP. So, syempre, sila na yung umaresto. Pero si Kibuloy, sumurrender muna galing kay Governor ng Humahid daw ng Davao. So, nandun, sinundo doon sa bahay. So, doon inaresto. Kasi doon babasahan parang kapapano ng siguro ng Miranda rights or basta kung paano nila kukunin. So, ang request lang isakay sa C-130 para may transport papuntang Metro Manila. So, ang layo ng kwento. Pero andun pa rin yung pagdadamage control ni Pangulong Bongbong Marcos na inaresto. Pero hindi niya kinonfirm kung saan inaresto si Kibuloy. Hindi niya sinusuportahan yung kwento ng DILG, ng PNP na nandun sa grounds na doon mismo na aresto si Kibuloy sa loob ng compound. Pero dito sa kwento ni Atty. Torion, suportado ng kwento ni Pangulong Bongbong Marcos na may coordination between AFP through ISAP bago tinurn over sa PNP at isinakay sa C-130. Kasi yung C-130, yung airport malapit lang doon sa KOJC compound Halos likod lang yata nun. Kaya nga diba nung time na nagkaroon ng barikada, grabe yung traffic kasi malapit nga sa airport. So maraming pasahero yung naglakad na lang kasi hindi na makadaan yung sasakyan. So malapit lang daw doon. So siguro ina-assume na lang or inaano na lang ng nila Abalos na since doon isinakay sa airport doon malapit sa KOJC compound. So malapit lang. So kinukonsider na lang nila yon as nanggaling sa kanila. So parang credit grabbing na lang yung ginagawa rito ng ni Abalos tsaka nito ni Torre, ni Marbel. So dahil yun nga hindi natin maintindihan sa Pangulo natin bakit ganun na pagsablay, pinagtatanggol pa. So, isisingit uli natin dito yung ginawa doon sa flood control project na iniyabang niya doon sa SONA. Tapos, napahiya nung bumagyo, bumaha. Tapos, ipinagtanggol niya pa yung DPWH. Imbis na kastiguhin, pinagtanggol pa. So, same thing din dito na sablay na yung mga ground commander ni Pangulong Marcos and yet, parang kinakampihan pa yung statement nila na inaresto si Kibuloy doon mismo sa loob ng KOJC compound. So, abangan natin kung may maglalabas ng video or picture
na nahuli nga si Kibuloy sa loob mismo ng compound. Yun ang kasi magtutundok dito kung totoo na nahuli at hindi sumuko si Kibuloy. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.